Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang karwahe. Lumabas ang lahat at nagsimulang ayusin ang iba't ibang materyales at props para sa pagtatanghal. Tiningnan ng opisyal si Jiang Aijian at sinabi, "Magmadali ka at maghanda. Tatawagan kita kapag tapos na ang pagtatanghal sa unahan." "Huwag kang mag-alala, opisyal." Tinapik ni Jiang Aijian ang kanyang dibdib bilang paniniguro. Nang makaalis na ang opisyal, lumapit si Jiang Aijian kay Lasho at Bamulong, "Elder, sumabay ka na lang sa pagtatanghal mamaya. Sa tingin ko maaaring hindi sumulpot si Molly, kung gayon, tatakas tayo sa lihim na pasilyo." Nagdududang tiningnan siya ni Lasho, sumabay sa pagtatanghal. Ikanaway ni Jiang Aijian ang kanyang kamay at misteryosong ngumiti, "Nagbibiro lang, manunood lang tayo." Nang marinig ito, tumango si Lasho at walang pakialam na sinabi, "Mas mabuti yan. Sa edad kong ito, kaya ko pa bang tumalon-talon sa entablado tulad ng mga kabataan?" Habang nagpapanggap si Lasho at ang kanyang grupo upang makapasok sa Heaven's Wheel Villa, lumapit ang second prince sa Empress Dowager. Naghihintay ng kanyang mga tagubilin, "Grand Empress Mother, handa na ang lahat ng dating mong gusto." Tumango ang Empress Dowager at nasisiyahang sinabi, "Mapag-isip ka, apo ko." Si Xiaoyu, na sumusuporta sa kanya, tahimik na nagtanong, "Lola, palagi mo bang gustong makinig ng musika?" Nagpakita ng malumanay na ngiti ang Empress Dowager at sumagot, "Napakatahimik sa palasyo, medyo nakakabagot. Maliit ko lang itong libangan. Bakit hindi ka manatili sa palasyo at samahan ako?" Nang marinig ito, ngumiting sumagot si Xiaoyu, "Lola, sa dami ng inyong mga apo, talagang nami-miss nyo ang presensya ni Xiaoyu." Bumantong hininga ng malalim ang Empress Dowager at naghinagpis, "Sa kasamaang palad, sa aking mga apo, marami ang hindi marunong magpasalamat." May bahid ng kalungkutan sa mga mata ng Empress Dowager, "Ang paborito ko ay ang iyong ikatlong kapatid, ngunit sayang, maaga siyang umalis sa atin." Medyo nagulat si Xiaoyu. Umiling ang Empress Dowager, "Huwag na nating pag-usapan iyan, makinig na lang tayo sa musika. Bantayan mo ang mga bagay-bagay, Little Li." Mabilis na sumagot si Li Yunjiao, na sumusunod sa likuran, gaya ng iyong utos. Dumating ang grupo sa gitna ng Heaven's Wheel Garden, kung saan umupo ang Empress Dowager sa pinaka-prominenteng upuan, na nag-aalok ng mahusay na tanawin. Inayos ang mga upuan sa magkabilang panig niya, at walang pakialam niyang sinabi, "Lahat tayo ay pamilya dito, umupo kayo kahit saan ninyo gusto." Pagkasabi nito, hinailan niya si Xiaoyu sa tabi niya. Pagkatapos ay umakyat sa entablado ang mga music hero, yumuko, at nagsimulang tumugtog. Para sa mga hindi nakakaunawa sa musika, tulad ng second prince at fourth prince, tila hindi talaga ito kawili-wili, mukhang balisa at walang reaksyon sila sa buong pagtatanghal. Pagkatapos ng unang pagtatanghal, tila labis na nasiyahan ang Empress Dowager. Ang lahat, nang marinig ang kanyang pag-aproba, ay agad at hindi sinserong pumalakpak. Kung sinabi ng Grand Empress Mother na maganda, kung gayon ito ay tiyak na maganda. Bulalas ni Liu Huan, na ikanaway ang kanyang kamay, pagkatapos ay bumaling sa fourth prince na si Liu Bing, "Ano ang tingin mo, nakababatang kapatid?" Walang pakialam na tumugon si Liu Bing, "Siyempre." Ang sumunod na dalawang pagtatanghal ay medyo nakakabagot, at maging ang Empress Dowager ay tila naiinip. Tumango rin bilang pagsang-ayon ang second prince at fourth prince. Nang umakyat sa entablado ang ikatlong grupo, napukaw ang interes ni Xiaoyu. Napansin niya ang isang lalaking kakaiba ang kasuotan na may mataas na sombrero na umakyat sa entablado at hindi niya maiwasang bamulong, "Ika-apat na kapatid. Anong ginagawa niya rito?" Pagkatapos yumuko, nagsimulang magtanghal si Ming Sharon ng isang pagtatanghal ng paghahagis ng kutsilyo. Kung ikukumpara sa mga nakaraang mababang kalidad na pagtatanghal, ang isang ito ay partikular na namumukod tangi. Walang imak ang madla, at naguluhan din ang Empress Dowager, na naramdamang mas parang trick o akrobatiko ito, hindi masyadong makabuluhan. Sa kalagitnaan ng pagtatanghal, hindi na nakapagpigil ang second prince na si Liu Huan at ibinagsak ang mesa, na sumisigaw, "Anong gulo ito? Itigil na ang kalokohang ito." Nang sandaling iyon, mabilis na nagsalita si Xiaoyu,
Sa totoo lang, sa tingin ko ay napakaganda nito. Marahang tumango ang Empress Dowager kung sinabi ni Xiaoyu na maganda, kung gayon ito ay maganda. Nasisiyahan akong panunuurin ito. Nang marinig ito, palihim na natuwa si Ming Sharon at muling yumuko sa Empress Dowager, "Salamat po, kamahalan." Nang marinig ang Empress Dowager na nagsasalita, wala nang nagawa si Liu Huan kundi ikawi ang kanyang kamay bilang pagsuko. Gayunpaman, nang gawin niya ito, biglang dumagundong ang mga yabag ng kabayo mula sa labas. Di nagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang mga squadron ng mga sundalo, naganap na pinalibutan ang Heavenswheel Garden. Naguguluhang tumawag ang Empress Dowager, "Little Li, ano ang sanhi ng ingay na ito?" Tumango si Li Yunzhao at sumagot, "Pupunta ako at titingnan." Pagkasabi nito, tumalon siya, sumasagitsit sa himpapawid upang tanawin ang buong Heavenswheel Villa. Mula sa itaas, nakita niya na saan man ay may mga sundalo, naganap na nakapalibot sa hardin. Bumalik si Li Yunzhao sa lupa at lumuhad sa isang tuhod sa harap ng Empress Dowager, na nagsasabi, "Empress Dowager, maaaring kailanganin nating tanungin ang dalawang prinsipe." Tungkol dito, iginiling ng Empress Dowager ang kanyang ulo patungo kina Liu Huan at Liu Bing. Ikanaway ni Liu Huan ang kanyang manggas at yumuko, "Grand Empress Mother, ang musika at akrobatiko ay walang kabuluhan, naghanda ako ng isang engranding dula para sa iyo." Humajijek si Liu Bing at idinagdag, "Elder brother, bakit nagmamadali?" Siyempre, habang nagsasalita siya, pumalakpak si Liu Huan. Kasunod nito, pumasok sa Heavenswheel Garden ang isang elegante at marangyang bihis na babae. Sa kabila ng kanyang edad, agad na nakilala ng Empress Dowager ang babae, Consort Li. Ang tinatawag na Consort Li ay ang titulo ni Mo Li. Maganda ang galaw ni Mo Li, mabilis ngunit marangal ang kanyang mga hakbang. Lumapit siya sa Empress Dowager at bahagyang yumuko, nagbibigay galang po ang lingkod na ito sa Empress Dowager. Bahagyang sumimangot ang Empress Dowager, bakit hindi maayos na nananatili sa palasyo si Consort Li, at sa halip ay pumupunta rito. Mahinahong ngumiti si Mo Li at sumagot, "Para hulihin ang isang tao." Nang marinig ito, nagpakita ng hindi kasiyahan ang mukha ni Liu Bing, "Sino rito ang kailangang hulihin? Pinapalaki mo ang isang maliit na bagay. Bukod dito, kung gustong hulihin ng aking elder brother ang isang tao, bakit si Consort Li ang makikialam?" Pagkatapos ay nagsalita si Liu Huan upang pakalmihan ang sitwasyon, "Nakababatang kapatid, huwag kang magmadali. Bagamat babae si Consort Li, napakatalino niya. Hayaan mo siyang tapusin." Tumango si Liu Huan kay Mo Li upang magpatuloy, at ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay lalong tumindi. Sa suporta ng Second Prince, may kumpiyansa na nagsalita si Mo Li. Pagkatapos ay lumingon siya, itinaas ang kanyang kamay, at itinuro si Ming Sharon, dakpin siya. Sandaling natigilan si Ming Sharon, bumilis ang tibok ng kanyang puso, nabisto na ba siya? Sa pagpapanik, binago niya ang kanyang tono at biglang sinabi, "Mali kayo ng tao. Nagkakamali kayo." Bahagyang yumuko si Mo Li kay Liu Huan, tumaas ang kanyang boses habang hayagang ibinubunyag ang pagkukunwari ni Ming Sharon, "Kamahalan, gaya ng inaasahan, ang taong ito ay ang ika-4 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, Ming Sharon." Balak ni Ming Sharon na makapasok sa Heavenswheel Villa upang protektahan si Xiaoyu. Nagtatakang tanong ni Liu Bing, "Oo ba?" Tumango si Mo Li at sumagot, "Oo." Empress Dowager, ang lalaking ito ay si Ming Sharon nga mula sa Evil Sky Pavilion. Ilang taon na ang nakalipas, ninakaw ni Ji, ang matandang demonyo ng Evil Sky Pavilion, ang maharlikang command token mula sa palasyo, na nagdulot ng kamatayan o pinsala sa libu-libong cultivator. Ang Evil Sky Pavilion ay palaging kaaway ng imperial na lungsod, na umabot pa sa puntong sakta ng isang prinsesa na nakatakdang ikasal sa Western Regions. Bukod dito, ang kanilang ika-7 disipulo, si Siwuya, ay gamulo sa relasyon sa mga Great Flame Cultivator, na humahantong sa patuloy na kaguluhan sa Northern Frontier. Paano natin hindi papatayin ang gayong masamang kriminal? Pagkatapos marinig ito, tiningnan ng Empress Dowager si Mo Li at malamig na sinabi, "Ito ba ang dakilang palabas na gusto mong ipakita sa akin?"
Yumuko si Molly at sumagot, Empress Dowager, bilang isang consort, tungkulin kong pagaanan ang mga alalahanin ng kamahalan. Nagpatuloy ang Empress Dowager, at ano ang plano mong gawin? Malamig na sumagot si Molly, patayin siya agad. Nagulat ang lahat ng marinig ito, nakatitig kay Molly nang hindi makapaniwala. Alam ng mga nasa palasyo na pambihira ang babae sa tabi ng second prince, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon siya kadesidido. Nang marinig ang mga salitang, patayin agad, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Ming Sharon. Tumapak siya sa lupa, na nagtulak sa kanyang sarili na parang palasong pinakawalan mula sa pana, na lumilipad. Palabas ng Heaven's Will Villa. Nang sandaling iyon, hinabol ni Ming Sharon ang isang bihasang mandirigma sa rooftop. Mayabang nang umisi si Ming Sharon, akala mo ba mahuhuli mo ako? Sumimangot ang bihasang mandirigma at umismid, sapat na ang isang practitioner sa ikalimang antas para hulihin ka. Agad, sumiklab ang isang matinding labanan. Si Ming Sharon, na noong una ay sinusubukang tumakas, ay mahigpit na nakipaglaban sa mandirigma at hindi makatakas. Si Molly, na nakatayo sa tabi, ay tumanggo ng may kasiyahan at pagkatapos ay bamaling kay Xiaoyu, Prinsesa Xiaoyu, ano ang masasabi mo? Walang pakialam at malamig na sinabi sa kanya ni Xiaoyu, ako ba ang kinakausap mo? Bahagyang yumuko si Molly at sinabi, Prinsesa, bilang ikalimang disipulo ng Evil Sky Pavilion, hinuhuli ko ang iyong senior brother. Umaasa ako sa iyong pag-unawa. Sumimangot ang Empress Dowager nang marinig ito. Palagi siyang nananatili sa labas ng makamundong gawain at bihira siyang mag-alala sa mga bagay ng mundo ng paglilinang. Kung hindi para sa paghahanap ng mas mahabang buhay, hindi sana siya nakipagsapalaran sa paglilinang. Ang Empress Dowager, na hindi gusto ang karahasan, ay pumili ng mga pamamaraan ng paglilinang na nakatuon sa pagpapagaling at pagpapalakas. Gayunpaman, mula nang mamatay si Emperor Yongzhou, tinalikuran na niya ang mga kasanayang ito. Hindi niya inaasahan na sa kanyang buhay, makikilala niya ang inapo ni Princess Yunzhao. Si Xiaoyu ay hindi lamang kanyang apo kundi pati na rin ang huli niyang alalahanin. Paano niya matitiis na may manakit kay Xiaoyu? Mariing sumigaw ang Empress Dowager, Consort Li. Napakatapang mo. Agad na lumuhad si Molly at nagmamadaling sinabi, Empress Dowager, hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Mariing sinabi ng Empress Dowager, si Xiaoyu ay may dugong maharlika, ang inapo ni Princess Yunzhao. Isang simpleng consort, naglakas loob na saktan ang aking apo. Naghahanap ka ba ng pagre-rebelde? Naglakas loob kang maging ganyan ka-presumptuous. Nang marinig ito, sumimangot si Liu Huan. Hindi niya nakita na ang Empress Dowager ay tumayo ng ganoon katigas sa mga labanan sa loob ng palasyo, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ni Emperor Yongzhou, nang tila walang pakialam siya sa maraming bagay. Gayunpaman, ngayon ay protektibo siyang tumatayo para kay Xiaoyu, na nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Sa itaas ng Heaven's Will Garden, ang dalawang figure ay nakikipaglaban sa matinding labanan, pantay ang lakas. Habang nakikipaglaban, sinusubukan ni Ming Sharon na malaman kung paano makatakas. Humajijek si Liu Bing at sinabi, tama ang Empress Dowager, pagkatapos ng lahat, kapatid natin si Xiaoyu. Paano natin pahihintulutan ng iba na saktan siya? Umismid si Liu Huan at sumagot, ang batas ay pantay na naaangkop sa mga prinsipe at karaniwang tao. Walang sino man ang malilibre. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, binunot ng mga sundalo sa magkabilang panig ang kanilang mga espada, at agad na tumaas ang tensyon. Tumigas ang tingin ng Empress Dowager habang galit siyang tumayo at nagpahayag. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan si Xiaoyu. Nang makita ito, mabilis na nagbabala si Liu Bing, Elder Brother, Empress Dowager, pumunta kayo rito upang magpagaling sa Heaven's Will Villa. Magiging seryoso kung kayo ay magagalit. Yumuko rin si Liu Huan at idinagdag, Empress Dowager, mangyaring isaalang-alang ang mas malaking kabutihan. Li Yunzhao, hindi mo ba tutulungan ng Empress Dowager sa loob? Si Li Yunzhao, nang marinig ito, ay hindi nag-atubili at mariing sinabi, sumusunod lamang ako sa mga utos ng Empress Dowager.